Isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mga kapatid, tumindig po ako sa harapan nyo upang ipabatid sa inyong lahat ang bagong alituntunin sa loob ng dambana at sa ating kapaligiran na pinagmitingan po ng core group na tinatawag dito sa Kapatiran Divine Mercy na binubuo po ng ating mahal na Apo Conching, ng mga alagad, ng CAPS, ng chapter leader, at ng tagasunod po na leader na si kapatid na Marcos. At ang ating pong mother ng Kapatiran Divine Mercy, ang ating Nanay Iya. Ito po ay para sa ikagaganda ng bawat araw na gampanin natin sa loob ng labas ng ating dambana. Amen po ba yun? Makinig po tayong lahat. Paradahan po, para po ito sa ating mga sasakyan. Ang mga four wheels na sasakyan ay ipaparada sa kanang bahagi ng karsada o daan. Ang mga scooter, tricycle, bisikleta ay sa kaliwang bahagi para po magkaroon ng maayos na paradahan. Sa kanan po yung lahat ng four-wheel drive. Yung kaliwa po yung motor, scooter at bisikleta. Ang pagbababa at pagsasakay ng pasahero ay dapat 5 metro ang layo sa bahay dalanginan. Ibig sabihin po, kung papunta kayo dito, lagpas po sa tindahan ni Opel. Kung pauwi naman po, lagpas po dito, doon sa may tapat ng bahay. Amen po ba yun? Okay. Upang maiwasan ang distraction sa gawain sa loob ng dambana. Amen po ba yun? Ipinagbabawal ang pagbusina at pagpapatugtog ng malakas ng mga nakaparadang sasakyan. Yun po yung mga may estéreo yung sasakyan, kung maaari po ay hindi pwedeng malakas kasi po nakakadistorbo dito kung sa oras ng gawain po natin. Pakisabihan na lang po yung mga sinasakyan natin. Letter B po, pagpapatala po sa registration. Bago po kayo pumasok dito, pinalilista po yung mga pangalan natin, di po ba, yung mga pangalan ng pasyente. Magpatala po tayo bago tayo pumasok sa loob ng dambana. Ipakita ang cellphone sa registration kung naka-off na po ito para maiwasan po nating makalimutan pagpasok natin dito, magkaroon ng distraction. Paki-off po. Ipaalala sa may mga kasamang bata na iwasang makapaglaro sa loob ng dambana kung may kasamang bata. Kung tayo hanggang tuhod po, hindi po pwede maikli kasi po yung lugar na ito ay banal. Kailangan po pagsasamba tayo sa ating Panginoon, lagi po tayong nasa maayos na kasautan. Amen po ba yon? Maliwanag po ba? Ang tamang oras po ng ating gawain, 12:30 po. 12:30 po. Hindi po tayo darating dito kung tapos ng mag-sharing o ang banal na espiritu na po ang nagmimensahe sa katauhan ng mahal na Apo. Kailangan po 12:30 nandito na po tayo para po sa pasimula na ano na po natin napapakinggan. Ang oras po ng banyusan, 10:00 hanggang 12:00. Pag dumating po ng lagpas 12:00, hindi na po mababanyusan yon kasi po may gampanin pa yung mga nagbabanyos. 10:00 po hanggang 12:00 ang oras ng banyusan. Pakisabi na lang po sa mga kakilala nyo na magpagbababanyos. Sa loob naman po ng dambana, dito na po sa loob tayo. Pumasok sa loob ng dambana bago magsimula ang banal na gawain. Maupo sa tamang lugar. Kung puno na sa loob ng dambana, iwasan ang umistambay sa tindahan, sa barracks, kapag nagsisimula na ang gawain. Ibig pong sabihin, kung puno na po rito, pwede po tayo sa tagliran, sa harap, sa dyan po, pwede po tayo. At iwasan po natin ang magkwentuhan sa oras ng gawain upang hindi po tayo makadistorbo sa mga nakikinig. Amen po ba yon? Ilagay ang panyapak, ito po ay sa mga tsinelas. Ilagay ang panyapak sa tamang lalagyan o magdala ng plastic o bag para dito ilagay. Iwasang iwanan ang panyapak sa harapan ng pintuan ng dambana. Kasi po kung minsan may nawawala pong tsinelas.
Para po maiwasan natin nyo, magdala po tayo ng plastic o ilagay natin sa ating bag. O kaya dito po sa ilalim ng ating upuan. Huwag po nating iwanan sa harap. Maliwanag po ba? Salamat po. Panatiliin ang ganap na katahimikan, i-off ang cellphone upang maiwasan ang destruksyon. Kung sakali po na hindi na-check yung bag nyo doon o hindi nyo na ipakita yung cellphone nyo kasi minsan, pag nandito po kayo, paki-double check na lang po na naka-off na siya. Para po pag nagmimensahe, hindi po gumagaralgar at nahihigop ng ating sound system. Amen po ba yun? Iwasan ang pagtayo kapag nagsisimula na ang gawain. Tumayo lamang at lumabas kung kinakailangan. Kung sakali po na nakaupo na tayo dyan, iwasan po natin yung lakad ng lakad na wala naman tayong, maliban lang po kung importante na ihi tayo o talagang kailangan upang maiwasan po yung destruction sa mga katabi nyo. Amen po? Salamat po. Bigyan respeto at pagpapahalaga ang mga nagbabahagi at ang mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, makinig po. Para sa mga bata, sa oras ng pamamahagi ng alay, iwasan ang ingay, dapat silang maghintay sa kani-kanilang lugar at iwasan ang takbuhan upang sumalo ng alay. Halimbawa po, yung bata na yon nasa front po siya, namimigay po siya dito. Hindi siya po pwedeng umalis doon, pumunta naman sa side na yon kung doon namimigay ang mahal na Apo. Ibig sabihin po, manatili tayo sa ating upuan o sa ating lugar kung saan tayo naroon upang maiwasan po yung takbuhan at magsanhi ng sobrang ingay. Amen po ba? Pakisabi na lang po kung may mga batang kasama kayo. Pumasok ng tahimik ang mga nahuling dumating sa oras upang hindi makatawag ng pansin. Kung sakali po na talagang hindi na iwasang na late po tayo, hanggat maaari po, dahan-dahan tayong pumasok na hindi tayo makakaabala o makakapagbigay distraction sa mga nakapokus na nakikinig sa harapan. Amen po ba? Salamat po. Ang mga pinagbalatan ng alay ay itapon sa mga basurahan o ilagay lamang sa kanilang bulsa upang maiwasang mag-iwan ng kalat sa lugar na inuupuan. Kasi po, lalo po yon pagkatapos pong nagbigay ng handog, lahat po dyan nakakalat na po. Irespeto po natin, nasa banal na lugar tayo, lagay po natin sa bulsa o kaya sa basurahan, meron naman po mga basurahan dyan. Sa oras ng bendisyon, ito po, napaka-importante po ito para sa ating lahat. Kailangan po, disiplinado tayo lalo. Sa oras ng bendisyon, tumayo lamang kung kinakailangan na. Hintayin ang hudyat ng mga alagad na nangangasiwa upang mampanatili ang kaayusan. Ang mga bagong pasyente po. Amen po ba? Ang mga bagong pasyente may mabibigat na karamdaman, at ang mga natapos ng magbanyos ng 9 na araw, ang maaari lamang humanay o pumila sa Apo Kunching. Ang dating mga pasyente at tagasunod ay hintayin ang hudyat ng nangangasiwa o kung kanginong alagad matatapat sa pagbebendisyon. Iwasan ang singitan sa pila. Ibig pong sabihin, kasi po pasensya na po tayong lahat, pero ito po, lagi pong nagaganap to. Kung lagi ko po kayong sinasaway dito, patawad po sa inyong lahat. Subalit, kailangan po natin maging disiplinado kasi po sa Panginoon tayo sumasamba. Kung kayo po ay mga datihan na at wala namang mabibigat na karamdaman, dito na lang po kayo sa kaliwa, lagi kong sinasabi, at hintayin yung hudyat kung saang mga alagad. Yung bago lang po na may mabibigat na karamdaman at yung tapos ng magsyam ng banyos, dito po automatic pipila sa kanan. Amen po ba yun? Huwag po kayong sasamaan loob. Ito po ay para sa ikakaayos ng ating gawain. Magsuot ng disenteng kasuotan sa araw ng may misa. Magsuot ng puting t-shirt, blouse na puti po. Yun po ay pang itaas natin para po maging ang maaliwalas po ang tingin para po bang pag nakaputi tayong lahat, ibang-iba po ang dating natin, para bang na-imagine natin nasa kalangitan tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
At kung sakali po nadadaan tayo dito sa harapan, magbigay po tayo ng paggalang o respeto sa ating altar na lumuhod po tayo o magganyan o mag-sign of the cross. Amen po? Ganon din po sa labas. Makiisa sa mga gawain sa loob at ang katahimikan po ay palagi nating panatilihin. Kung meron po tayong ikukwento sa katabi natin, hintayin na po nating matapos yung gawain. Kundi i-focus natin yung ating isip at puso sa nagbabahagi, higit lalo sa banal na Espiritu. Ayusin at ilagay ang mga silya sa lugar na pinagkunan. Ibig pong sabihin, katulad po sa side na yon, may umuupo po doon, kinukuha yung silya sa tagliran. Pagkatapos pong gamitin, pwede pong ipakibalik doon para po maging maayos. Iba pang alituntunin. Panatiliin ang kalinisan sa labas ng dambana. Ibig sabihin po, kung mayroon tayong mga pinagkainan at kumakain, wag na lang po natin kahit saan itcha yung mga pinagkanan natin, yung mga sukal natin. Kasi po, sabi nga po, ang kalinisan ay kabanalan, sumut sa kabanalan po. Ano po? Ang labas ng dambana ay hindi palaruan. Iwasan ang paglalaro ng mga bata upang mapanatili ang katahimikan. Hanggat sa oras po ng gawain, umpisa po ng 12:30, hindi na po natin pwedeng yung mga kasama natin bata na maglisaw-lisaw, maglaro-laro dahil mag-uumpisa na po ang banal na gawain. Kung meron po tayong mga batang kasama, paalalahanan na lang po natin. Panatiling malinis ang palikuran o iplas o buhusan ng toilet bowl matapos gamitin at itapon ng tissue, wrapper sa tamang lalagyan. Ito po ay para sa atin din po. Angkinin po natin na yung banyo o palikuran sa lugar na ito ay sarili nating bahay. Na pag umihi tayo, buhusan agad natin para yung respeto po sa susunod na gagamit, malinis po. Amen po ba? Tsaka po yung mga tissue natin na ginamit, lagay po natin sa basurahan sapagkat may basurahan naman sa loob. Kung mayroon kayong bagay na nawala o naiwan, makipag-ugnayan lamang sa registration. Halimbawa po, may bagay kayong na-misplace o nawala na sa palagay niyo dito sa loob ng dambana o sa lugar dito sa dambana, ipagbigay alam niyo lang po kung sino yung nakaupo doon sa registration para po siya ang bahalang magsabi sa mag-a-announce dito. Yun po ang tamang oras ng pagkain natin. Hindi po natin pwedeng nagugutom, papasok sa loob, kakainin dito. Irespeto po natin to. Anuhin na lang natin yung ating mga anak o mga kapatid na kasama. Maliwanag po ba? Inuulit ko po, yung pong pinakamahalagang alituntunin sa pagbebendisyon po, nakikiusap ako sa inyo na lagi kong sinasabi, kung minsan siguro may nagdaramdam na sa akin sapagkat pag nagsalita na po ang mahal na apo na halina kayo, takbuhan na po kayo dito. Bigyan po natin ng disiplina ang ating sarili. Hanggang dito lang po lagi, dito po, para hindi na po nakakahiya po kasi kung lagi ko na lang kayong ginaganon. Kasi po pare-parehas na tayong may mga isip. Hanggang dito lang po. At automatic po, lahat ng bago, at tapos magsyam sa kanan pipila, yung mga dati na kaliwa po. Amen po ba? Request ko lang po. Salamat po sa inyong lahat at ngayong pong araw na ito, ang pagpapatupad nun hanggang sa mga araw na darating. Marami pong salamat at siyang magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Tita Marie. Nawa po, na-sink in po sa ating mga kaisipan at damdamin. Yun po mga alituntunin. Ito naman po ay para sa ating ikabubuti o kapakinabangan. Sa buwan na ito po, kaya po nagsisimula tayo ng alas 12 dahil ngayon po ay buwan ng Santo Rosario, Month of the Holy Rosary. Pero kapag hindi po buwan ng Santo Rosario, balik po tayo sa 12:30, ang simulan ng ating banal na gawain, maliban lamang po kung mayroon tayong mga misyon sa iba't ibang lugar
na kung saan nababago ito at ginagawang alas 12. Maraming salamat po. Sa umagang ito, ang ating pong tema ay pananalig sa Diyos. Ano nga ba ang pananalig? Ayon po sa ating banal na kasulatan, tayo daw po ay mayroong pananalig kung tayo ay nagtitiwala na mangyayari ang mga inaasahan natin. At kung tayo ay naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Maliwanag po ba? Ang pananalig, tayo daw po ay may pananalig sa ating Panginoong Diyos kung nagtitiwala tayo na mangyayari ang inaasahan natin at naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Maliwanag po ba yun? Ano po ba ang inaasahan nyo ngayon? Pagalingin ng Diyos? Tugunin ang inyong mga kailingan? Lahat po siguro may ganon tayong layunin. Ano po? Kung atin din pong napapansin sa banal na kasulatan, pag nagpapagaling ating Panginoong Diyos, lagi niyang sinasabi na pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Amen po ba yun? Kaya ito po yung aking guide question para sa hapong ito. Anong kaganapan sa buhay mo na dahil sa iyong pananalig sa ating Panginoong Diyos, ito ay iyong nakamtan? Anong kaganapan sa buhay mo, magbalik tanaw po tayo, na dahil sa iyong pananalig sa ating Panginoong Diyos, ito po ay inyong nakamtan? Mahirap po ba o madali? Madali lang po. Siyempre po, madaming ginagawa ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. At habang nagbabalangkas po kayo na inyong ibabahagi sa inyong kaisipan, tinatawagan ko po ang aking kasamang choir upang mag-alay ng papuring awit. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Pilar. Iluo lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaling. Magmasid at mamulad sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Mga mata, hindi siya panaginip, hindi siya nabukas. Ngunit kung siya hayang maglandas, pag-asa mo'y muling mabibigkas. Manalig ka, mga mata, hindi siya natutulog, hindi nakakalimot, siya'y buhay. Manalig ka, manalig ka, hirang luhas mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Kay diba manalig
salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Siguro po nakapagbalangkas na kayo sa inyong mga isip, ano po. At para po sa unang magbabahagi, palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Vicente Santos ng Dalayap. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa napakagandang ating mga choir na makalangit nilang awitin sa mahal na Apo. Magandang umaga po. At sa mga kapatid ko po sa ibang bansa, huwag kayong umiyak. Kasi po pag nakikita ko rito, nagsisiiyak po sila sa tuwa po. Malapit na po silang dumating, kaya siguro po magkakasama-sama na kami rito. Sa 9 na magkakapatid po namin, 3 na lang po kami, yung pong isa namatay na, 3 na lang po kaming wala rito. Pagdating po nila, yung 3 na yon, kukuhanin na po namin yon para ipanalangin at makasama namin sa pananalig, sa malaking pananalig. Ang pananalig po ay nagsisimula po ito sa pakikinig. Paano po tayo mananalig? Paano tayo mananampalataya kung wala po tayong napapakinggan? Kaya po ang bunga ng pakikinig ay ang pananalig. Tutuloy po ito sa pananampalataya. Kaya po, lahat po tayo ay alam ko na meron po tayong paniniwala. Kaya maghanda po tayo, ihanda po natin ating sarili, at lahat po tayo nagkakasala. Pagsisihan po natin, isuko po natin ang ating kasalanan at magkaroon po tayo ng pananalig. Kailangan po nakahanda tayo sapagkat pagdating po ni Apo ay daraan po siya sa ating mga puso kasama ang Ama. Kaya kung nakahanda po tayo, wala pong imposible. Siguro po maniniwala kayo na totoo na lahat magagawa ng Diyos. Walang imposible sa Diyos, lahat mangyayari. Pero kung ayaw po natin, ano po ang magagawa ng Diyos kung ayaw natin? Kaya hawak po natin ang paniniwala, pananampalataya tungo sa Kanyang, tungo sa ating ikaliligtas. Buhay po ba ang Diyos? Nakakatahimik po Meron pong isang pinagaling. Lahat po ng pinagaling ng Panginoon, iisa lang po ang sinasabi. Hindi kita pinagaling kung hindi tumayo ka at pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya nga po, tunay na nga pong walang magagawa si Apo, walang magagawa ang Diyos Ama kung hindi po tayo mananalig. Meron nga pong isang lumpo na pinagaling doon sa Biblia, nabasa ko po, na nanalig siya at tumayo. Noon po, pagkatapos niyang gumaling, pumupunta po siya doon sa templo hanggang nagtuturo ang Panginoon Kristo. Napansin po niya, nilapitan po niya yung pinagaling niya. Sabi niya, hindi ba ikaw ang pinagaling ko doon sa tabing ilog?
Opo, Panginoon. Sinasabi ko sa iyo, Anya, sabi niya doon sa pinagaling niya, huwag ka na uling magkakasala, sapagkat pag ikaw ay nagkasala, higit pa riyan ang mangyayari sa iyo. Ibig sabihin, pag pinagaling na po tayo, tuloy-tuloy na po yung kagalingan, hindi lamang sa katawan lupa, kung hindi sa kaluluwa. Tuloy-tuloy yung pagpapasalamat at balik-balik na hindi po tayo napapagod. Yan lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Para po sa ikalawang magbabahagi, palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa kapatid kong choir, kapatid na Beth Kaponpon. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga po ang lubos na pananalig na nagmumula sa puso. Kung ano man po ang ating kahilingan, kung ano man po ang ating karamdaman, ito po ay ganap na pinapagaling ng Ama. Sapagkat ito po ang nangyari sa akin. Nung po ako magkaroon ng karamdaman, 3 taon po akong dinudugo. Nagpa-doktor po ako. Ang sabi po sa akin, uoperahin daw po ako. Subalit, sa pamamagitan po ng aking kaibigan, dinala po niya ako dito. Malayo man po ang aming lugar. Subalit, hindi po naging hadlang upang ang lubos na pananalig at pagtitiwala sa Ama, ito ay aking nakamtan. Marami pong naging kaganapan bago po lubusang makamtan ko ang kagalingan. Sa pamamagitan po ng mahal na Apo, ang lubos ko pong pananalig at pagtitiwala sa Ama ay ibinigay po sa akin sa pamamagitan po ng mga dahon-dahon na aking ininom. Nagkaroon po ng kaganapan ang aking kagalingan sa lubos na pananalig ko sa Kanya. Hindi man po karakaraka ako gumaling. Subalit, sa pagbabata ko po, sa pamamagitan ng malayo man po ang aming lugar, hindi man po lagi ako napapapunta dito sa loob ng 3 taon. Subalit, hindi po naging hadlang upang ako ay gumaling. Walang hanggang papuri at pasasalamat po sa Ama ang ibinabalik ko sa Kanya. Sapagkat ang lubos pong kagalingan ay pinagkaloob niya sa akin, sa lubos ko pong pananalig at pagtitiwala sa Ama. Maraming salamat din po sa kataong Kanyang kinalugdan ng mahal na Apo, sapagkat yan po aking naging daan. Ang lubos kong pananalig, ang aking kagalingan ay pinagkaloob sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. And in return, dahil pinagaling siya, nanampalataya siya at nanalig siya, naglingkod siya sa ating Panginoon. Ang susunod pong magbabahagi ay isang kapatid na Caps. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay Caps Lagman, Fidel Lagman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang isi-share ko po yung nung ako po nagkasakit. Dahil po sa aking pananalig, agad bigay sa akin ng Panginoon ng kagalingan. Ako po nagmamaneho, driver po ako ng isang mayaman. Sa Manila po kami. Ngayon po, nagising po ako nung isang madaling araw. Nahihilo po ako. At tumayo ako, sabi ko, iinom po ako ng tubig. Hindi ko na po malagok yung tubig na iinumin ko. Tapos po, lumabas po ako rin sa kwarto ko.
At tinitignan ko nga po, nakikiramdam po ako sa aking pagkahilo. Nung pong lumabas ako, parang hindi ko na kaya. Bumalik po ulit ako sa kwarto ko, pero nadaanan ko na po yung kwarto ng mga kasamahan kong katulong ng mga babae. Sabi ko po, puntahan ako sa kwarto ko at masama yung pakiramdam ko. Yun nga po, puntahan nila ako sa aking tulugan. Nang makita po, maputla ako. Halos po, nangingitim na raw po ang aking mga balat. Ngayon po, tinawag po yung aking boss sa itaas at sinabi po sa kanila, nung makita po ako ng boss ko, sabi niya, hindi ba meron kang iniinom na gamot na maintenance? Sabi niya, boss ka ako iniinom ko nga ako hindi ko malulun. Sabi ko ganon. Sige, dadalhin na ikakta sa ospital, padadakta sa ospital. Sabi ko, mamaya-maya na lang ako, boss, baka sakaling mawala naman. Yun ang wangkot, nahihiya ako sa kanya. Nung pangalawang panik po nung katulong, yun nga po, nanaog na at tinawagan po yung bayaw at pinadala ako sa ospital. Bago po ako na sumakay sa sakyan, ang ginawa po nung asawa, ginanon po ako sa ulo, kinurusan po ako sa nao, at binigay po sa akin yung litrato ng Divine Mercy. Kasama po ron sa litrato, ang larawan po ng ating mahal na Apo Conching. Ayun po, nung sumakay po ako sa sakyan, hindi na po ako makalakad. Halos po, bitbit na lang ako ng dalawang katulong at sinakay po ako sa sakyan. Pagdating po sa ospital, hindi na po ako makababa. Nilala lang po ako para sinakay po ako sa wheelchair na pahiga at doon nga po dinala ako sa emergency room. Yun po, ang sabi po kailangan daw pasok ako sa ICU. Kaya lang po, nanghihingi pa po ng down bago ako ipasok ng down payment. Bago ako pasok sa ICU, kailangan daw po may down payment. Sabi po nung bayaw ng boss ko, wala kaming dalang pera kasi emergency, sabing ganon. Nung pong hapon na yon, nagbigay po ng pera yung boss ko sa mga empleyado. Nabigyan po ako ng sobre. Sabi ko rin sa kasama ko, narinig ko po kasi pinag-uusapan nila, sabi ko rin sa bayaw ng boss ko, meron akong pera sa bulsa, nakasobre. Baka po pwede yun ang i-down. Yun nga po, i-down niya, pumwede na. Alam niyo po mga kapatid, yun na lang po ang natandaan ko. Nung magising po ako, sa ICU ako, may host po ako rito sa ilong. Tapos po, tumutuloy yung laway ko. Pag po hindi ko pinahira ng tissue, hindi po maalis yung laway ko sa aking bibig. Tapos po, pag po ako tumitig, umiikot po yung aking pakiramdam. Wala naman po akong matawag na madaingan dahil po bawal po palang pumasok yung mga asawa ko at saka anak ko. Yung asawa ko po at saka yung anak ko, andun na po sa labas. Dahil isang araw na raw sila ron. Ngayon po, noong ganun ko po yung kamay ko, nakita ko po yung litrato ng Divine Mercy at saka ng mahal na Apo Conching. Doon po ako nanalig na siya magpapagaling sa akin. Dahil po wala nga po akong makausap. Kaya po, doon po ako nanalig. Yun po, talagang 14 na araw po ako sa ospital. Yung po litrato na yun, hindi ko po talaga nabitawan. Talaga pong doon po ako nanalig sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, nung labas ako sa ICU, hindi po ako makalakad, naka-wheelchair lang po ako. Tapos po, may host nga po ako sa ilong, may host pa ako sa ibaba. At saka po, talagang hindi po ako makalakad. At yung pong kabiyak ng katawan ko nere, manhid. Tapos yung kabiyak kong katawan, walang pakiramdam. Tapos po, sinisinok ako. Alam niyo po, pagdating ng 14 na araw, sabi ko sa miss ko, kasi po nahihiya na ako sa boss ko dahil gabi-gabi po, hinihinga kami ng bayad. Dinadala po ng kapatid niya, yung 35,000, ganyan po ang halaga.
30,000, 40,000. Gabi-gabi po yun. Kasi po, pagka hindi nagdala ng pera, kinabukasan, wala pong gamutan. Putol po yung gamutan. Yun nga po, nailabas na po ako. Ngayon po, pagdating sa bahay, kung po, wala na akong oxygen sa ilong, wala pong nakaturok sa aking gamot para lumakas ang katawan ko. Nang hina po ako talaga po. Kala ko po mamamatay na ako. Pero kala ko lang po. Pero hindi yung pong pananalig ko. Hindi pa rin po nawawala sa akin. Dobi po kasi minsan pag naghihina ka minsan nananaig pa rin yung alam mo, mamatay ka na. Pero pag nakita mo yung litrato ng Divine Mercy, sumisigla po ako. Pero talaga pong humina ang katawan ko. Ngayon po, tumawag yung boss ko sa akin. Sabi niya, kamusta ka na? Sabi ko, boss, mahina pa ako. Sabi ko, bawat dumalaw po sa amin, ang sabi, wala na eka. Mamamatay na, sabi gano'n. Marami pong dumalaw sa akin na yun po ang sinabi, na mamamatay na. Ngayon po, ang sabi sa akin nung boss ko, sige ka, bukas ka, punta ka sa Divine Mercy at andun ako sa paligi. Alam niyo po, mga kapatid, nang pumunta po ako rito, talaga pong umiikit ang tanaw ko, sinisinok, tumutululaway, hindi ko po maitas yung aking kamay, talaga pong walang-wala, zero-zero ako. Kaya lang po ako lumalakas dahil sa pananalig sa Panginoon. Nung ako po mapunta rito, ilang araw lang po, lumakas na po ako. Tapos po, yun nga po, nag-araw-araw na ako pumunta rito. Hanggang sa nagbanyos po ako. Unti-unti pong naalis sa akin yung hose ko sa ilong, hose ko sa ibaba. Tapos po, yung sino ko, aagaw ko po nung kende. Naalis na po yung sino ko. Tapos po, bandang huli, pati po pagtulo ng laway ko, may dala na po akong tabo. Naidudura ko na po yung dura ko. Dati hindi ko po maidura pagka hindi ko pinahiran ng tissue. Alam niyo po, napakabilis ng pagkakagaling ko. Pag po magbebendisyon, akaw po ako ng dalawa. Sabi po ng mahal na apo, manalig ka lang sa Panginoon at magbata ka pa, sabi niya. Yung pong ibig pala sabihin yung bata, maghintay lang ako. Patuloy yung pananampalataya at pananalig sa Panginoon. Alam niyo po, ito po, parang wala pong nangyayari. Nakakaawit pa po ako sa Panginoon ngayon. Talaga pong di lang po yung aking karamdaman ang gumaling, pati po ang puso ko, kaluluwa, gumaling. Ngayon po, napakasarap ng buhay ko. Hindi po gaya ng dati na kung may amo ka, wala po akong laya. Gaya po nung minsan ang ating pong tema kalayaan. Gustong-gusto ko pong magtaas ng kamay nun. Pag po sa meeting kami sa hotel, wala po akong ginagawa, hindi pakinggan po yung cellphone ko. Dahil po pagka hindi ko narinig ng tawag niya, isang message, medyo huli na po ako nun. Kailangan sabi niya, kaya may cellphone ka, pagka tumawag, kailangan nakakuha ka na, nakahanda ka na. Hindi po gaya ng mga ibang driver na pwede pong matulog din sa panuuran ng TV. Ako po kasi, personal driver po, bodyguard pa. Kaya po, ang trabaho ko, talagang medyo mahigpit. Kaya po, wala po akong kalaya-laya. Kung umi po ako sa amin, minsan sa Samuan, minsan po, uwi kami dyan, hindi ko malang masilip yung bahay namin dahil po sa trabaho.
Pero ngayon po, mga kapatid, malayang-malaya na po ako. Basta sinabi ko po sa miss ko na pupunta ako sa Divine, yun po, wala na po reklamo. Pagka sinabi ko magsisimba ko, yun po, wala na reklamo. Alam mo po, ang oras, talagang nagpaparti-parti. Pagkagising ko po sa umaga, medyo po nahaba yung aking share, pero pagkagising ko po sa umaga, magcha-chaplet po ako, pagkaraan po, pupunta po ako sa Forte ng Itik. Pagka mga alas 9 po, uuwi ako. Pagkakain lang po ako, magdi-deliver naman po ako ng tubig na mineral sa mga bahay-bahay. Kasi po, meron nagtitinda ako ng mineral. Tapos po, pagkaraan po nun, mga alas 10, mamabahinga na po ako. Maliligo at hihatid ko yung apo ko ng 12. Pagkaraan po ng 12, diretso na po ako rito. Hindi po ba malaya? Pagdating ng hapon, dadaanan ko yung apo ko sa eskwelahan. Pag uwi namin, tapos mamahinga lang po ako ng konti. Susunduin ko naman yung aking anak na babae sa SM. Hindi po ba lahat ng ang oras